Tayo po'y magkaisang manalangin upang tayo samahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilang Diyos Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, narito po kami, mahal na Panginoon, taos puso po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan, kagandahan loob, sa magandang panahon na iyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa iyong paglangis sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Simula po sa MC, mahal na Panginoon, hallelujah, sa papuring awitin, joyful song, solemn song, sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon, nagsilbing karagdagan ng aming pananampalataya, ganun din sa papuring awitin na inalay ng aming beloved Children's Choir, Adults Choir, Combined Youth and Singles Choir, lalo tigit, mahal na Panginoon, hallelujah, my beloved Jesus, Finest Generation Choir, nagsilbing daan upang madama namin ang iyong dakilang pag-ibig, matamis at balang presensya. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran patuloy nagtatapat, umiibig sa iyo, mahal na Panginoon, at muli minsan pa, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, patuloy mo kami samahan ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon, sa mga naunang panalangin, pagluhod ng aming minamahal, ginagalang ng pastor, taos puso po kami nagsisisi, mahal na Panginoon, humihingi ng abag sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, mahal na Panginoon, lalo tigit ang iyong balingkod, mahal na Panginoon, saan po nagkulang, nagkasala, mahal na Panginoon, patawarin mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, at hallelujah, sa ganang akin, wala po akong magagawa, ikaw po siyang maglagay, mahal na Panginoon, sa bawat sambitin ng aking mga labi, lakipan mo ng kapangyarihan, mahal na Panginoon, buksan ang pangunawa ng lahat ng mga narito, mahal na Panginoon, hallelujah, sa unat panalangin ng aming minamahal, kinagalang ng pastor, narito po kami sama-sama naming sinasaway, anumang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, cast out in Jesus' name, destruction, cast out in Jesus' name. Satan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. At bago po ang lahat, hallelujah, praise the Lord. I give the highest praise, glory, and honor our loving Savior, Jesus Christ. We remember the cherish, the blessed preaching and teaching of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to all the beloved Almeida family, Almeida children, ang ating beloved honorable pastor, ganun din sa lahat ng ating mga minamahal, ng beloved ordained preacher, mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa lugar na ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, katuwang ang kanyang beloved wife, ang kanilang buong pamilya. Hallelujah, at sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran, datihan at baguhan, at sa lahat ng ating mga iniibig na mga live webcast viewer, magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po, mga minamahal, ay nagpapaabot po ng happy Father's Day sa lahat po ng ama ng tahanan, lahat ng magigiting na ama ng tahanan. Magandang hallelujah hapon po sa inyong lahat at happy Father's Day. Ganun din sa ating beloved parents in the Lord, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Happy Father's Day po. Ganun din sa kaisa-isang anak na lalaki ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Wildy James Almeida. Hallelujah. Happy Father's Day po. Ganun din sa kanilang mga manugang simula sa panganay hanggang sa mga apo na may asawa na happy Father's Day po. At ganun din sa ama ng tahanan sa lugar na ito, happy Father's Day po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Eboy Merly. Praise the Lord! Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, tayo po mag-aral ng mga ilang talata at pamagatan po natin ito'y napakahalaga, mga minamahal, hallelujah, sapagkat sa araw na ito ay araw ng mga ama ng tahanan, mga minamahal. The most important of a father, mga minamahal. Ang kahalagahan ng isang ama. Amen? Napakahalaga ang kahalagahan ng isang ama. Sapagkat ang ama, mga minamahal, ay hindi po basta-basta lamang naging isang ama. Amen? Ito'y mula sa Diyos. Ipinagkaloob ng mahal na Panginoon na siya'y maging ama natin o maging ama ng mga kabataan na narito ngayon. Amen? Kaya pinagpala, mga minamahal, ang mga kabataan na member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit po?
ang inyong mga ama ay totoo namang pinagpala, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga naunang panalangin, pagluhod, pagsasakripisyo ng ating beloved parents in the Lord. In the Lord, mga minamahal, nagkaroon po ng kaligtasan ang bawat ama na siya naman may takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siyang ama natin sa langit. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal, na nagbago ng buhay ng bawat ama na naririto ngayon, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga na magkaroon po ng isang celebration para sa lahat ng mga ama ng tahanan. Ginugunitan natin ang pagsasakripisyo ng ating mga ama, mga minamahal, na talaga naman nandyan, hirap, pagod, puyat, mga minamahal, sa kanilang paghahanap buhay, na halos mas mahaba ang oras nila sa kanilang mga trabaho para lamang mabigyan ang magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Amen? Kaya sa panahon ngayon, sa araw na ito, mga minamahal, marapat lamang natin silang pasalamatan. Marapat lamang natin silang yakapin at sabihing iniibig natin sila. Amen? Sa kanilang pagpapagal, pagsasakripisyo, para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Hallelujah! Inaalay nila ang kanilang lakas sa paghahanap buhay dahil sa kanilang katuwaan, mga minamahal, na nagkaroon sila ng anak. Amen? Na kung papano ang ating beloved parents in the Lord sa kanilang pangangalaga, pangangasiwa sa milyong-milyong mananampalataya na naging ama natin sa banal na ministeryong ito, mga minamahal ko, sila'y kumakandili ng ating kaligtasan, sila'y nagturo, mga minamahal ko, ng ating daan upang tayo'y magmana ng buhay na walang hanggan, katulad ng isang ama ng tahanan, mga minamahal ko, na walang ibang naisip kundi mapabuti ang kanyang mga anak. Ganun din ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, lalo't higit ang ating pinakamamahal na Panginoon, na ang bawat mananampalataya, hallelujah, ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ang bawat mananampalataya, mga minamahal ko, saan ka man pumaroon, anuman ang katayuan, anuman ang kalagayan mo, laging nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, tumatayo bilang ama na ayaw kanyang mapahamak, ayaw kanyang maghirap, mga minamahal, dahil ang nais ng mahal na Panginoon ay mapaganda ang iyong buhay habang ikaw ay nandito pa lamang sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kung ang ating mga magulang sa laman ay grabing magmalasakit sa kanilang mga anak, lalo't higit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na minsan ang isang Kristiyano, mga minamahal ko, dumarating, minsan nadadapa, pero paulit-ulit tayong itinatayo, ibinabangon ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakapalad natin ngayon sa mga kabataan, mga minamahal, kayo'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dahil ang inyong mga magulang ay may takot sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang sabi ng banal na kasulatan, dito po, mga minamahal, sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 22. Amen. Praise the Lord. Ito minamahal sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 22. Ang talata po ay 23. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ipinakikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap at sumasamsam ng buhay, yaong nagsisamsam sa kanila. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Kawikaan 23, 22.
Amen, praise the Lord. Mga Kawikaan 23, ang talata po ay 22. Ito po sinasabi, dinggin mo ang inyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang inyong ina kung siya'y tumanda. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! God bless you po, mahal na kapatid, ang mahal na Panginoong Hesus, magpala sa kanyang banal na salita. Ang sabi ng banal na kasulatan, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina pag siya'y matanda na. Amen. Sapagkat sa panahon ngayon, mga minamahal, maraming tao ang nagbibigay ng pagpapahalaga sa iba't ibang bagay, mga minamahal. Ngunit madalas, nakakaligtaan ang isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa ating tahanan. Amen. Walang iba kundi ang ating ama at ina sa ating tahanan. Ito pala ay regalo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat anak. Amen. Kaya mapalad ka na ikaw ay naging anak ng isang mananampalataya na may takot sa Diyos. Binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang katayuan nung araw, mga minamahal ko, na nandyan siya sa kasalanan, mga minamahal ko, na muhay sa iba't ibang klaseng pamumuhay ng makasanlibutang gawain, mga minamahal ko. Subalit ngayon, naging isang maamong tupa, parang maamong tupa, mga minamahal, na sumusunod, hallelujah, naglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos upang ipakita, hallelujah, na ang Diyos ay totoo na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring hindi perpekto ang isang ama, mga minamahal. Subalit siya ay may mahalagang papel sa buhay ng kanyang pamilya. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, ang Father's Day ay paalala upang bigyan ng halaga, mga minamahal, ang ating mga ama ng tahanan. Amen. Ang Father's Day, mga minamahal, upang ipakita ang ating pagmamahal, pag-ibig sa ating mga magulang, mga minamahal. Na tayo naman bilang isang mga Kristiyano, araw-araw, mga minamahal, dapat natin itong gawin sa ating mga magulang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na dapat natin isinasagawa na tayo na nakakaalam ng katotohanan, mga minamahal. Yung pagpapahalaga natin sa ating mga ama ng tahanan, sa ating mga ina, mga minamahal ko. Pakamahalin natin sila habang may pagkakataon pa, habang nayayakap mo pa sila, yakapin natin sila. Habang nasasabi natin sa kanila na hallelujah, hallelujah, ang salamat, pasalamatan natin sila, mga minamahal. Bakit? Sila'y ginamit ng ating dakilang Diyos upang tayo ay mamulat sa mundong ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa espiritual, mga minamahal, ating beloved parents in the Lord, ginamit ng ating dakilang Diyos upang maging daan ng ating kaligtasan. Sila ang nagturo ng tamang daan upang tayo ay magtamasa ng pagpapala sa panahon ngayon. Ang bawat outstation, mga minamahal, mayroon pong tumatayong ama. May mga nangangasiwa na nagtuturo sa kanilang pinangangasiwaan, mga minamahal. Amen. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya ipakita natin ang ating pagmamahal habang sila'y malalakas pa, habang sila'y buhay pa. Ipakita natin, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa kanila, lalo tigit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal,
ang Ama ay kaloob ng Diyos sa ating pamilya. Kaya basahin po natin mga minamahal sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 4. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 6, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong imabungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mahal na kapatid. Ang mahal na Panginoong Jesus po, magpala sa kanyang banal na salita. Ang sinabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, versikulo 4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. So, ang ating mga magulang, mga minamahal ko, ay tinuruan tayo na magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo tinuruan upang magkaroon ng galit sa ng loob sa ating kapwa, mga minamahal, kundi tayo ay tinuruan na lumakad ayon sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, sapagkat sila ngayon ay binago na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandun na po ang takot nila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nandun ang kanilang pagtuturo, hallelujah, sa kanilang mga anak upang hindi sila mapahamak, mga minamahal. Kaya grabing pagpapala sa isang anak, mga minamahal, na ang kanyang ama ay may takot sa Diyos. Amen. Kaya't napakapalad natin, mga minamahal ko, na tayo ay may mga magulang na talaga namang naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ang Ama ay inalaga ng Diyos upang maging gabay, tagapagtanggol at tagapagturo ng kanyang tahanan. Hindi aksidente ang pagkakaroon natin ng Ama. Bahagi ito ng disenyo ng Diyos para sa pamilya. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kapag ang isang ama ay may takot sa Diyos, matibay na pundasyon ang isang pamilya, mga minamahal. Ang isang haligi ng tahanan na may takot sa Diyos, naglilingkod sa mahal na Panginoon, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, matibay na pundasyon. Amen. Ang tahanang ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tahanang may ama na sumusunod sa Diyos ay may matibay na pundasyon, mga minamahal. Kaya nga, napakapalad. Paulit-ulit natin sasabihin sa lahat ng mga kabataan ngayon, napakapalad po ninyo. Amen. Hallelujah, dahil mayroon kayong magulang na nakakilala sa mahal na Panginoon. Kung mapapansin natin, ang ating mga kababayan, nandun, mga minamahal, bagamat namumuhay sila ng saganang sa kanila, mga minamahal, gumagawa sila ng paraan, mga minamahal ko, para mapabuti ang kanilang mga anak. E di lalo na tayo na mga mananampalataya, na mga Kristiyano na umiibig sa mahal na Panginoon, na nakakaalam ng katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ama ay maraming sakripisyo na hindi nakikita ng mga anak. Amen. Maraming sakripisyo ang isang ama, mga minamahal, na hindi makita ng isang anak, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Na kung mapagsalitaan ng isang anak, mga minamahal, ay ganun-ganun na lamang. Ang ama ay maraming tinitiis, mga minamahal. Ang isang ama ay maraming kinikimkim na hindi inilalabas. Hallelujah. Ganun ang isang ama, mga minamahal. Tinitiis ang lahat ng bagay kahit gaano kasakit, gaano kahirap. Mabigyan lang ang magandang buhay ang kanyang anak, mga minamahal. Hallelujah.
Ganon din, mga minamahal, ang mga nangangasiwa sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon na sa panahon natin ngayon, ang mga beloved Almeda family, beloved Almeda children, mga minamahal ko, anuman ang sabihin, anuman masalita, mga minamahal ko, nandun pa rin, tinitis nila, kinikimkim nila, mga minamahal ko, subalit patuloy sila, mga minamahal ko, upang pangalagaan ang iglesyang ito, upang ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng kaligtasan dahil ang goal, ang mission ng ministeryong ito, ang bawat tao magkaroon ng kaligtasan. Magmana ng buhay na walang hanggan. Na grabe kong usikin ang ating beloved parents in the Lord, mga beloved children, mga manggagawa ng Diyos, iba't ibang klaseng pananalita, masasakit na pananalita ang kanilang natatanggap, naririnig, subalit kailanman, ni minsan, hindi nila naisip na sumuko. Hallelujah! Sa harapan ng ating dakilang Diyos, bagkus mga minamahal, patuloy na patuloy sila, nagsusumikap, mapuluguran ang ating dakilang Diyos, upang ang bawat isa ay magmana ng buhay na walang hanggan, upang ang bawat isa ay pagpalain, maging sa paglabas at pagpasok ng bawat isa na mananampalataya na naghahanap buhay, ay nandun ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ganun ang pag-ibig, hallelujah, ng isang ama o na nangangasiwa ng iglesia ng Diyos. Marami tayong nakikita, mga minamahal ko, ng mga tinatawag na pastor, mga minamahal ko. Subalit hindi mo makikita sa kanila ang isang tunay na ama na may pag-ibig sa kanyang sinasasakupan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya't napakapalad natin, mga minamahal, na kahit mapagsalitaan natin ng hindi maganda, nandun pa rin ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Bakit? Ito ang itinuro at ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Hallelujah. Na kung saan ang ating dakilang Diyos, nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, grabing hirap, grabing pasakit ang dinanas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang pagsasakripisyo ng ating mga magulang sa laman, hallelujah, ay hindi kayang tumbasan ang pagsasakripisyo ng Diyos. Amen. Kaya kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita, subalit ang iyong ama na nakakasama mo, nakakausap mo, nakikita mo, ay hindi mo kayang irespeto. Paano mo ngayon sasabihin sa mahal na Panginoon, hallelujah, na siya'y iniibig mo, na ang iyong ama na nandito sa lupa ay hindi mo kayang irespeto? Amen. Sapagkat ang ama ay sumasalamin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't napakapalad natin, mga minamahal. Hallelujah. Basahin po natin, mga minamahal, unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 8. Datapwat, kung ang sino man ay hindi nakakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Palakpakan natin ang pagkabasa ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Ano po sinabi ni Apostol Pablo? Kung hindi ka kakandili, kung hindi mo aalagaan, hindi mo aarugain na maayos, mga minamahal, ang iyong nasasakupan o ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, daig mo pa yung taong sumasampalataya. Ay yung taong hindi sumasampalataya, mainam. Sabi dito, mga minamahal, Kapitulo 5, versikulo 8, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili ng mga sariling kanya, lalo na sa kanyang sariling sambayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Amen. Nakakatakot. Kung hindi pala natin gagawin tayo na nakakakilala sa mahal na Panginoon, hindi natin gagampanan yung ating pagiging ama, hindi tayo kakandili, mga minamahal sa ating mga anak, hallelujah, hindi natin gagawin yung bagay na nararapat
hallelujah, sa ating pamilya. Sabi ng ating nabasa, masigit pa tayong masama sa taong hindi mananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Tayo ang tinutukoy ni Apostol Pablo, mga minamahal. Tayo na mananampalataya. Kaya gawin natin kung ano yung nararapat. Amen? Kaya napakapalad natin ngayon dahil tayo ngayon ay totoong pinagpala, binago ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko, mga minamahal, maraming ama ang nagtitiis ng pagod, puyat, problema upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kadalasan tahimik lamang sila lumalaban sa mga hamon ng buhay. Amen. Tahimik na lumalaban. Tahimik na nananampalataya, mga minamahal. Minsan na pagtataasan natin ang boses ang ating mga ama. Hallelujah. Alam niyo po ba yung kirot na nararamdaman ng isang ama kapag nakakarinig ng hindi magandang salita? Bagamat hindi siya makapagsalita, dahil iniingatan niya ang kanyang pananampalataya, iniingatan niya ang kanyang pagiging anak ng Diyos, mga minamahal ko. Tinitiis niya, kinikimkim niya, mga minamahal. Subalit siya'y nananalangin sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang kanyang tanging kinakausap, sinasandala ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ganyan ang isang ama, mga minamahal. Hindi niya pinagsasabi ng kanyang anak ay ganito, ganyan, ganito ang aking anak. Hindi po, mga minamahal, itinatago niya, kinikimkim niya. Hallelujah! Ayaw niyang magalit, ayaw niyang magkasala. Dahil ang sinabi ni Apostol Pablo, huwag mong imungkay sa galit ang iyong mga anak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, ang araw na ito, na pinagdiriwang ang karawan ng mga ama ng tahanan, na yung iba'y nakakalimot, mga minamahal, na mayroon tayong ama, na dapat pasalamatan, dapat yakapin ang ating mahal na ama, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga magulang, sa mahal na Panginoon na nagpagal, nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Pagamat sila'y nasa piling na ng mahal na Panginoon, atin pa rin silang inaalaala. Ang kanilang mga turo at aral, hindi po natin ito malilimutan hanggang sa kahuli-hulihan ng ating mga buhay. Patuloy natin pasasalamatan ng Diyos na may taong ginamit para sa ating kaligtasan. May taong tumayo na maging ama ng ating kaligtasan, ng ating espiritual na pamumuhay, mga minamahal ko. Hallelujah! At ngayon, ang lahat ng katuwang ng ating beloved parents in the Lord, kailangan ibigin at pakaibigin, mahalin natin, irespeto natin, kagaya ng ating mga magulang sa laman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, versikulo 12. Amen. Praise the Lord. Ito minamahal sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, ang talata po ay 12. Ito po sinasabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mahal na kapatid. Napakalinaw na sinabi po rito, mga minamahal, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So kapag inibig mo pala ang magulang mo, minahal mo, dudugtungan ang mahal na Panginoon ang iyong buhay. Ahaba ang iyong buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lamang, mga minamahal, suwesyon, mga minamahal, ang paggalang sa magulang. Ito ay utos, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat tayong matutong gumalang, rumispeto sa ating mahal na ama at ating mahal na ina. Amen? Upang humaba ang ating buhay. Hallelujah. Ang pagmamahal, mga minamahal, ay hindi lamang sa salita. Hallelujah. Kundi ipakita ang paggalang, pagsunod
pagpapahalaga sa ating mga magulang, mga minamahal. Ipadama natin sa kanila habang buhay pa po sila. Ipakita natin ang ating pagmamahal dahil kapag wala na sila, kahit anong sabihin mo, hindi ka na nila maririnig. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng gusto mong sabihin habang buhay pa sila, sabihin mo na. Kapag wala na sila, hindi mo na masasabi. Yung bulaklak na dapat ibibigay mo, mga minamahal, habang buhay pa sila, ibigay mo na. Amen. Yakapin mo ang iyong ama at ang iyong ina. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Diyos na binigyan ka ng isang amang mapagmahal, na mapag-alagang ama. Pasalamatan mo sila habang nabubuhay pa. Pero kung sila'y wala na, pasalamatan mo naman ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, dahil sa amang ibinigay sa iyo na nakasama mo habang siya'y buhay pa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't napakahalaga, mga minamahal ko, ang ating ipinagdiriwang, yung kaarawan ng ating mga ama ng tahanan. Hallelujah, bigyan natin ito ng halaga. Lalo tigit ang ating kaligtasan, ang ating Ama na nasa langit. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng panalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibigin natin ang ating mga magulang, mga minamahal. Sapagkat kapag inibig natin ito, sabi ng ating nabasa, hahaba ang ating buhay. Amen? Alam niyo po ba yung pagbibigay sa magulang? Isa rin po yan sa paggalang, pagrespeto, pag-ibig sa ating mga magulang. Amen? Hindi lamang nagbibigay ka dahil kailangan nila. Hindi lamang nagbibigay ka dahil iniisip mo, binabayaran mo yung kanilang pag-aaruga, pag-aalaga sa iyo. Kundi ipinapakita mo na iniibig mo sila. Minamahal mo sila habang sila'y buhay pa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't napakahalaga, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pasalamatan ang ating mga magulang sa laman. Ganon din sa magulang natin sa mahal na Panginoon. At sa mga tumatayong magulang natin ngayon, mga minamahal, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Dito po sa huling talata, sa aklat ng Kawikaan 17:6, basahin po natin. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 17 at versikulo 6. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao at ang kalawalatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mahal na kapatid. Ano po ang sabi rito, mga minamahal? Sa aklat ng Kawikaan 17, versikulo 6, ganito po ang sinasabi. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao at ang kalwalhatian ng mga anak ay ang kanilang magulang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga ng mga anak sa kanilang sa kanilang magulang, mga minamahal. Napakahalaga ng isang anak o ng isang ama. Mahalaga sa kanyang mga anak, mga minamahal. At ang kalwalhatian ng anak ay sa kanilang mga magulang. Amen. Nandun, mga minamahal ko, ng isang tao, kapag lumabas ang kanyang anak, ang isang ama ay talagang grabing tuwang-tuwa. Galak na galak, mga minamahal. Amen. Dapat ang kagalakang ito, mga minamahal, nung tayo ay maliit pa, simula nang iniwal tayo ng ating mahal na ina. Hallelujah, ganun din ang kagalakan ng isang anak, mga minamahal, sa kanyang ina at sa kanyang ama. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Kaya maraming tao, mga minamahal, na nagsisisi lamang kapag wala na ang kanilang ama. Habang may pagkakataon, sabi ko nga, mga minamahal, sabihin na natin sa ating mga magulang, sa ating mahal na ama, salamat po. Habang nakikita at nakakasama pa natin sila. Amen. Ang ama ay hindi perpekto, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit siya ay mahalaga. Ginamit siya ng Diyos upang maging bahagi ng ating buhay sa araw na ito. Alalahanin natin ang kanilang pagmamahal, pagsasakripisyo, pagsisikap. Kung naririto pa ang iyong ama, pahalagahan mo siya. Kung siya naman ay pumanaw na, ipagpasalamat mo sa Diyos ang pagkakataong ipinagkaloob niya sa iyong pagsasama. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang iniintay po natin ang ating beloved ordained preacher, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagkasakripisyo, mga minamahal, ng ating mga magulang. Hindi man natin masabi kung nahihiya tayo, mga minamahal. Yakapin natin ang ating mga sa'yo. God bless you. Sa ating po mga magulang, kung nais niyo po maging mga lubos, ang maging tunay na anak ng Diyos, habang kayo po ay tumutungo sa harap, upang tanggapin ninyo po ang ating mahal na Panginoon. Ating Diyos, tagapagligtas sa ating buhay. Sa awiting ito, mga minamahal. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. Baguhan dito sa likod. Sige po rito sana upang kanilang tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyo, walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag sa buhay. Salamat sa walang hanggang pagnuway mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa uling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking
walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambahin at sambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat mo sa'yo, walang hanggan. Mga minamahal, sa hapong ito, gaya po ng salita ng Diyos ng ating po napakinggan. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang ating Diyos sa langit, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who will believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. Kaya't mga mahal, ang kaligtasan napaka-importante nito. Narito po ang ating iglesia, narito ang church, mga minamahal, upang ipangaral sa inyo ang buong katotohanan, ang mga himala ng mahal na Panginoong Kristo. Sabi po ng Banal Sulatan 1:12 ng Juan, ang sino man sa kanyang tumanggap ay pinikalooban ng Diyos na karapatan na siya ay maging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. May 4 na susi ng kaligtasan para ikaw po ay maging ganap sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan niyo po ito. Unang-una po, ang reglamento ng kaligtasan ay yung pananampalataya. Sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang panampalataya ang sinuman, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Yan po ang unang-una. Ang panampalataya, mga bagay na hindi mo nakikita, nagtitiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa po, mga mahal, yung tinatawag na repentance. Sa Gawa 17:30-31, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga bagay ay tayo ay tinubos sa mahal na Panginoon, tayo ay pinatawad ng Diyos. Mga mahal, mananampalataya tayo sa Kanya, hindi lang ikaw ang maliligtas, bagay ang iyong kasambahay, ang iyong pamilya. Pinalipas naman ng Panginoon ang kasalanan natin. Sumalit sabi, maliban tayo magsisi, magbalik loob sa Kanya, tayo'y patatawarin. Pangatlo po, Acts 2:38. Repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ng tao ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo hindi isang pag-anim o pagsabi, kundi ito'y pamamaraan ng kaligtasan. Pang-apat po, sa Act 1:8, ang Diyos na po ang gagawa nito sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng kaligtasan, magkakaroon ka ng kapayapaan, maging saksi ka sa Jerusalem. Saan ka man magtungo, ikaw ay iingatan ng ating mahal na Panginoon. Pero kung hindi ka po tatanggap ng bautismo sa tubig, hindi ka po tatawagin pang isang ganap na anak ng Diyos. Hindi mo po matatanggap ang tunay na kaligtasan. Kaya po sa hapong ito, itaas mo po inyong dalawang kamay, sumunod po kayo sa panalangin ng aking kumbabanggitin sa hapong ito. Sabihin niyo po, mga mahal, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanonumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat po sa iyong banal na salita na ang aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, iligtas mo po 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito po amin dalangin. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. O dakilat mapagpala po namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat po ng aming mga inuan ng baguhan, na ito po ang pasimula na sila po ay magkaroon ng panampalataya. Nadiyan po ang mga unang panalangin ng aming beloved prayers in the Lord. Mahal na pagpalain mo po sila, ang mga baguhang ito na aming maging kapatid sa iyo. Ito po aming dalangin. We pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. God bless you po mga mahal. Kayo po ibalik sa inyong mga upuan. Ang kulang na lang po sa inyo bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong mahal na Panginoon. Mga mahal, tayo pampalataya kayo, maraming mga bagay na kung sa tao ay imposible, sa Diyos ay walang imposible. Kaya tayo po'y manalangin, itaas po inyong dalawang kamay,
ng mga mahal, ipikit nyo yung mga mata para hindi masira ang inyong concentrate. Maging sa ating mga webcast viewers, ano man po ang inyong karamdaman, narito po lagi ang panalangin ng ating beloved praise in the Lord, ng mga beloved children. Tayo po'y dumanangin sa hapong ito. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Minsan ang paod nyo sa hapong ito sa unang talangin ng aming beloved praise in the Lord, malang Panginoon. Narito po ang iyong mga anak, ano po ang kalamataglen, mga sakit, mga karamdaman, mga problema sa buhay, maging sa kanilang pamilya. Pagpalain mo po bawat kapatiran, malang Panginoon, lalo na po aming mga baguhan na makapatid namin sa iyo. Ano man po ang kanilang mga prerequisite, pagkalo mo po, malang Panginoon, sa hapong ito, ang kanilang karaingan, lalo na po sa mga karamdaman. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Bilang point of contact, kaliwang kamay, ipatong nyo po sa parte na inyong karamdaman at ang kanang kamay sa ulo bilang pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Isipin natin lagi, mga minamahal, noon pa man hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Diyos natin. Cast out in the name of Jesus. Cast out all demons and sickness and infirmities, cancer, cast out in the name of Jesus. Leukemia, asthma, diabetes, bloodness, deafness, and unbelief, cast out in the name of Jesus. Doubt, hindrances, to blessing the losses in the witnesses of brethren. Hallelujah. Mga property nila, amin sinasaway, lahat na nagbibigay mga hadlang, cast out in the name of Jesus. Spiritual problem, material problem. In Jesus, yung sakit sa puso, gumaling ka sa pangalan ni Jesus, pagka-paralyzed, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Sabihin natin, hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y tatayo. Mga baguhan, mga datihan, mga kabatiran, masaya nating sinasalubong lagi araw ng ating pananambahan ng pagsigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, demonyong karamdaman na yan na nagpapahirap, mga problema, mga hadlang sa mga pagpapala. 3 times jam, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you so much po sa inyo lahat. Patuloy po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon sa ating pong baguhan na tumanggap. Ang kulang na lang po sa inyo yung bautismo. Bago po kayo umuwi, kayo po yung magbabautismo sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoon. Hindi po mababasahin yung damit. May pampalit po kami dyan. Mga mahal, para kayo lubos na uuwi, na taglay po ninyo ang tagumpay, pagpapala na nagmumula sa ating pong mahal na Panginoon Kristo. Ngayon po, mga minamahal, bago po sa ating mga ilang announcement na mga susunod, tayo po'y dumako muna sa ating pong mga baguhan. Hindi pa po kayo kasali. Nasa inyo po yan. Tayo po'y magkakaloob ng ating pong sacrifice giving na tinatawag. Every Sunday lamang po natin ginagawa para po sa ating mga mahal makabatiran. Mga minamahal, kaya po tayo ay diretsyo na po sa ating pong pananalangin para po sa magkakaloob ng ating karagdagan, pangangailangan, maintenance ng ating iglesia sa lugar na ito. Ang bawat sintimo, ang bawat inyong binibigay, yan po ay napakahalaga sa harapan ng ating pong mahal na Panginoon. Ano po? Kaya po tayo po ay narito, panalanginan po tayo ng ating beloved elder, beloved Brother John Posada, patungkol po sa ating pagkakaloob ng ating sacrifice giving sa hapong ito. Praise the Lord. God bless you po. Tayo po yung manalangin sa special of faith. Dakilang magpala naming Ama, Diyos ang kapangyarihan sa lahat sa Panginoon Jesus, minsan pa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa gintong pagkakataong malapang nandito kami malapang sa kakalubang Lord, especially bawat kamay malapang kung ano man kanilang pinagkakakitaan malapang, lubos-lubusan siya pagpalain malapang, at dahil sa kawalan malapang pagkitaan sila din pagbigyan mo, no, pagkakakitaan malapang kanan, at sinabi mo mahal pa, bubuksan mo na rong awan sa langit, tuhulog mo sa maapaw mga sa urat na langin ang aming minamahal, ginagalang Evangelista, ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.